Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana at nandito naman po tayo. Pag-usapan po natin mga ganap sa atin, lalong-lalo na po dito kay Senator Marcoleta. May papanoorin po tayo yung pong nangyari sa sa Senado nung talaga na sila na isang majority. Majority po sa pilit, majority sa pananakot, majority sa panggigipit. Hindi po, in my opinion, sila tunay na majority. Naging majority sila sa pananakot nila. Because nga po, ang legislative at itong executive ay isa na lang sila. Diba? So, hindi po kayo naging majority na parang bukal sa loob na sumapi sa inyo yung mga tao. Sumapi sila sa pananakot, sa panggigipit. Di ba? Ngayon, mga kababayan, itong si Senator Marcoleta na hindi nila kayang takutin, hindi nila kayang gipitin, hindi nila kayang pahintuin. Because nga po, ang sabi ni Senator Marcoleta ay gagawin niya yung kailangan gawin, kailangan niya i-identify yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan na nagmumukhang pinuprotektahan na ang lagay ngayon ng mga Malacanang Senate. Ngayon hindi nila makontrol si Senator Marcoleta dahil siya, ganito yun pag tuwid ka, pag sinusunod mo ang batas at tuwid ka, sigurado ka, kukulong ka, gigipitin ka, kakasuhan ka, pero si Senator Marcoleta ay hindi nagpapatinag. Kaya anong ginawa? Mabilis po ang warrant. Samantalang itong si Martin Romualdez, November of 2025 pa po, mayroon na pong rekomendasyon ang ICI dito sa Ombudsman na siya po ay kasuhan ng plunder, graft, at bribery. Yan po ay umabot na rin ng April 2026 ngayong taon. Hindi ba nagpa-freeze nga po ng asset itong si Ombudsman? Ganon din po, graft, bribery, at plunder. Asaan ang arestuhan dyan? Bakit kay Senator Marcoleta? Bakit kay Senator Jinggoy na ipasok niyo na lahat si Senator Marcoleta? Sabi ni Senator Marcoleta, posible na arestuhin na siya sa nilubid-lubid sa ginawa-gawa nilang kaso. Nakikita po ninyo ang ginagawa. Demonyo na po talaga ang isipan ng nasa administrasyon. Demonyo na po talaga ang ginagamit nila panghuhudas, kumbaga panggagago sa taong bayan. I'm so sorry po kasi sobrang na po Hindi pa po ba ninyo nakikita? Wala pa po bang nakakakita dito? Mayroon. Kaya lang siguro tinapalan ng malita. Yun lang po yun. Tinapalan ng malita or mayroon silang mga kasalanan ayaw nilang panagutan. So, kahit na mali, kahit na po sila'y nanggagago nga at alam natin yan. Mas pinili nilang suportahan po yung hinayupak, yung manggagantyo, yung mga magnanakaw sa administrasyon na to. Mas pinili nila yan. Ikukulong nila. Tingnan mo naman ang ginawa nila kay Tatay Digong, di ba? Tingnan mo naman ginagawa nila kay VP Sara, di ba? At yung mga align kay VP Sara, hindi ba? Maging vlogger man yan, maging kung sino man yan, basta hindi ka umahalik sa paahan nila, maniwala ka. Kahit ikaw ay mahigit ng 70 years old, katulad ni Senator Marcoleta, lalabasan mo ng warrant habang yung lintik na pinsan mo, Bongbong Marcos, noong November of 2026 pa, puro lang kayo banta, puro salita. Ombudsman, Remulla, asan na? Pati dito kay Villanueva. Kung totoong sinasabi mo, na hinog na ang kaso ni Chis Escudero at nito ni Joel Villanueva. Huwag mong sabihin na just because lumipat sila sa grupo ni Gatchalian, ay yung kaso nila ay wala na. Ay katarantaduhan po yan. Kailan ka pa? Di ba? Sa akala naman ninyo napakatatanga ng tao. Alam na natin ang ginagawa ninyo. Biro mo, si Senator Marcoleta, nilubid-lubid ninyo
yung kanyang kaso, yung ikinakaso ninyo, ang bilis-bilis ninyong maglabas na aarestuhin siya. Samantalang itong mga hinayupak na to, na nagkamal ng bilyon-bilyon, hanggang ngayon hindi nyo mahawak-hawakan na may pagkapalos. Hindi lang pala sila mga buhaya, mga palos pa sila, mga hinayupak sila. At tapos, ngayon, agad-agad meron kayong pang-aresto dito kay Senator Marcoleta na wala namang ginawang masama kundi i-identify lamang yung mga magnanakaw, mga hinayupak sa kaban ng bayan. Anong kasalanan ni Senator Marcoleta dahil tuwid siyang gumagtrabaho, hindi nyo kayang pasukuin, hindi nyo kayang pahalikin sa mga talampakan ninyo? Excuse me. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Marcoleta at ikwento niya talaga, ano ba talaga yung special session na yon? Pakinggan natin. Sige po. Unahin po muna natin yung naganap na special session noon pong isang araw na pinatawag po ng Pangulong Bongbong at ang Kongreso po naman, dalawang kapulungan ay tumugon ukol sa bagay na ito. Oo, tama ka Jen. Ito yung proclamation ng Pangulo na kung saan ay nagtawag siya ng isang special session ng Kongreso. At yun naman ay natupad noong June 17. Araw yata ng Miyerkules ba yun, Jen? Yes, Wednesday. Tuesday. Oh, Tuesday. No, Wednesday. Tama, no? Tuesday. Opo. Oh, Tuesday. Hindi, Miyerkules yata yung actual na special session. Tama ba? Nandito Yeah, tuloy ako. Wednesday. 17. Wednesday. Yes po, tama pa. Nandito tuloy. Kasi Wednesday. yung Tuesday ninyo ay meron din sa Senado nun eh. Kaya special session, yung Wednesday. Tama po kayo. Wala. Wednesday. Yung a day prior to that, June 16, ay nagpalabas ng notice Yes po, ang Senado na magkakaroon nga on the next day ng special session. Yung Tuesday pa na binabanggit ko sa inyo, yung press con ng ex-soldiers doon sa Double GM. Yung pala nasa isip ko. Oo, Yun, ngayon, kinabukasan nun, yung special session. Tama po kayo. Ang makikita mo lang na problematic doon sa pagkaka-announce na yon, ang nag-announce ay yung nahirang at that time na President pro tempore and acting Senate President. Yun ang nagbigay ng notice. Yeah. Sa makatwid, problematic yun dahil sa ating saligang batas dyan, maski sa tuntunin namin, Opo. ang gagawa ng notice na yun is the Senate President. Bing tatlo. Doon Yes. lamang nila na legitimize o na-validate yung pagiging Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Opo. At natuloy nga, nakapag-reorganize sila. Sa makatwid, mapapansin po ninyo mga kababayan, Jen, na tinawag yung special session ay para lamang magkaroon ng pagkakataon na ma-formalize yung 13. Yun. Right. Kasi yung pagpunta nung isa sa amin na dati namin kasama sa panig nung noon ay 12 lang ay hindi mangyayari kahit kailan kung walang sesyon. Opo. So Oy. maliwanag na Yung pala. kahit balibalig ta rin man o kaya sabihin man nila na hindi totoo ang sinasabi natin o hindi, pero yun ang maliwanag na function lamang ng pagkakatawag ng special session. Aha. Kasi kung titingnan mo, ano ba ang kahalagahan ng mga batas na i-consider namin on the special session? O, yan. Kasi pag tiningnan mo, ang klase at nature ng mga batas, panukalang batas, wala nga sila dun sa status na advanced stage of legislation. Yes. Yung iba under interpellation, yung iba under period of amendments. At kung sisinuhin mo naman yung klase ng mga panukalang batas, yung isa sa pamagat na pamagat lang, declaring waling-waling as the national orchids of the Philippines. Yun. Pagkatapos, meron pang dalawang Amerikano na gustong makisali ng Naturalize. basketball dito sa ating bansa. Kaya nahingi sila ng pagka-grant ng Yes po. naturalization. Yes po. So sa mga katwid, ito bang klase ng batas, panukalang batas na to ang binigyan ng importansya kung bakit tumawag ng special session? Ginamit lang po yon mga kababayan, Senator Marcoleta, in my opinion, para gaguhin yung tao. Pero ang totoo talaga ay para gawin ng si Gatchalian talaga ang maging Senate President. Di ba? Diyos ko po naman, waling-waling. Naturalization. Yun po ba'y urgent? Sa totoo lang, Mr. Bongbong Marcos, Gatchalian, ginagago nyo kami eh. Urgent po ba yun? Ba't hindi nyo na lang sinabi? Itong session na to, special session na to ay para ma-legitimize na namin at para kami na uli ang majority para hindi na kami gumawa ng gulo,
para yung Senate, yung threat sa Senate ay mawala na, para yung gulo ay mawala na. Dahil kayo ang nanggugulo, hindi ba? Sa inyo galing ang salita, sa inyo galing ang gawa, kayo ang nanggugulo, tapos palabintang lang kayo dahil ang sasama ng ugali na inyong mga hinayupak kayo sa totoo lang. Sorry na inahabaan na natin ng pasensya, pero ang hirap naman pong pagpasensyahan at ang hirap naman pong respetuhin itong mga hinayupak na ito sa ginawa nila eh. Ikaw, Lacson, ang daldal mo. Ikaw, Erwin, ang daldal mo. Pero hindi kayo madaldal pagdating sa i-identify yung magnanakaw because kayo, yan po ang ibig sabihin, Lacson, Soto, at Erwin, at kung sino-sino pa, yan po ay kumbaga pagbigay ng permission na ipagtanggol yung mga magnanakaw sa government. Yang ginagawa ninyo. So, wag mo kaming patot sa dahan. Oy, bakit kailangan bang umikot na lang ang investigasyon sa flood control? Umikot ka kung kailangan. Trilyon po yung ninakaw, hindi po yan piso lang. Ang Pangulo? Mukhang hindi yun. Kahit na yung isa pa na masasabi mo doon na anti-dynasty, matagal na to. Iba years na yung pinag-uusapan eh. Opo. Kung talagang yung mga yon ay nangangailangan ng madali ang aksyon pang legislature, dapat sana yung mga yun ay na-certify na urgent ng ng ating Pangulo eh. Di ba? Bilang urgent O bill. kaya yung iba sana ay nasa stage na ng bicameral conference. So yung hindi man lang na-certify at yung iba taon ng kanilang ginugol para marating lamang ang estado na yon, hindi talaga urgent eh. Tama. Hindi So nga. pangkaraniwan, kung re-reviewin mo yung mga pagkakataon kung saan ay tumawag ang Pangulo ng special session, makikita mo yung sense of urgency. Halimbawa, anong panahon ng COVID-19? Ayun, opo. Kailangan nating maipasa yung, alam mo yung batas na yon, yung Opo. bayanihan Law, 1 and 2. Opo. 1 and 2, kailangan talagang maipasa yun sapagkat naharap tayo sa isang hindi pangkaraniwang problema ng bansa na COVID-19 talaga. Hindi naman tayo pwedeng gumasta ng kahit pondo ng iba't ibang mga ahensya, magkakasala naman ang Pangulo ng bansa. Kaya nagtawag ng ganong klaseng special session. So hindi pangkaraniwan na pagkakataon, kaya ka tumatawag ng ganon. Pero kung pinag-uusapan ay waling-waling para ma-declare lang na national orchid ng ating bansa, saka yung mga Grabe. dalawang Amerikano na gustong makipag-basketball sa bansa natin at nahingi sila ng grant ng naturalization, citizenship. Pagkatapos meron pang isa, yung mga barangay workers, barangay health workers. BHW ata yun. Opo. Alam mo, Jen, ang bilang ng barangay natin sa buong bansa, 42,000 plus barangays. Yes po. Pakinggan po ninyo ito. Ito po, si Senator Marcoleta ay buong mag-isip. Itong mga hinayupak na tong, ibang puro pakitang tao ay kukuha, kunyari sa buong barangay, para sa akin lang ang pagkakaintindi ko dito, sa buong barangay, sa buong Pilipinas, mamili lang itong mga hinayupak na to kung alin ang gusto nilang pag-usapan. Pero yung kay Senator Marcoleta ay talagang pangkalahatan. That's my understanding and correct me if I'm wrong. Kapag tiningnan mo yung average ng bilang ng isang, mayroong barangay na malaki, mayroong barangay na affluent, Opo. may barangay na nasa syudad, mayroong nasa first class municipalities. Cities, yes po. Malalaki talaga ang bilang ng kanilang mga opisyalis sa barangay. Mayroong umaabot ng 200, may 100. Pero sa pangkaraniwan yung maliliit, lalo na yung first class, ay yung fourth class, Fifth class municipalities. fifth class municipalities, kumisa 10 lang, dala ng kakulangan sa Budget, pondo, opo. at kakulangan sa maraming bagay. So pag in-average mo yun, Jen, across the Philippines siguro, pagkaraniwan, siguro ang isang barangay merong 50 na barangay workers in total. Opo. At least 50. At least 50. Yun ang national average, halimbawa. Yung barangay health workers, karaniwan 4-5 lang doon sa 50. Tama po kayo. Ngayon, anong gagawin mo sa 46 o 45? Hindi kasali doon. Kaya nga sana, mag-interpellate pa ako dyan sa BHW na bill na yan. Kasi sasabihin ko lang na, bakit hindi na lang natin unahin yung sarili kong bill na kung saan ay nilalayong ko doon na masakop lahat ang barangay workers. Yes po. Yung lamang barangay tanod, mas marami sa barangay health workers eh. Ayan. May barangay sweepers, may barangay na police tungkol doon sa pagsawata ng drugs. Meron tungkol sa mga pagtatanim. Napakarami nito. Meron sa environment. Meron yung kasama doon sa... Marami po yan, sir. May Peasant Council. Meron silang conciliation, yung mediation board, parang gano'n. Yung at saka dapat kami nag-aaway-away, siya yung nagkakasundo. lupong taga-pamayapa. Yan, opo. Nandun. Ang dami nun, ano.
makikita mo yung national average ng kanilang sinasahod na tulong. Tulong lang ang tawag dyan kasi hindi mo masasabing sweldo dahil Yeah. voluntary kasi ang pagsiservisyo ng mga barangay workers. Allowance 500 pesos nga lang ata. Yung tanod ay nag-a-average buong Pilipinas 900 pesos per month. Saan ka pupulutin yan? 900 pesos a month. Ba't hindi pinagpapapansin ito? Bising-busy kayo, magpapa-impeach kayo. Bising-busy kayo na kung ano-anong pinaggagawa ninyo, mamigay ng pera at lahat. Ba't hindi itong isipin ninyo? Para lahat po ng mga barangay kahit papaano, umangat-angat naman po yung kanilang sasahurin. Kayo mga pakitang tao talaga itong karamihan ng mga senators, congressman, yung mga mambabatas. Pakitang tao lang talaga. Kasi lalo na yan, si Soto. Anong nagawa mo, Soto? Nakailang dekada ka na dyan. Nakatapos ka na ng 4 na 6 years. Ibig sabihin, naka 24 years ka ng senador. Dinadagdagan mo pa ngayon. Anong nagawa mo para sa maliliit na kapwa natin kababayan? Si Senator Marcolita, ngayon pa lang siya naging senador, iniisip na niya ang buong barangay. Nakita na niya na maliit ang sahod nila. Na gusto niya, at least ito, ayusin. Iyan ang gusto ninyong ipaarestong mga hinayupak kayong, di ba? Ngayon, pagka sinunod mo yung halimbawa, yung barangay health workers, sila between 3,000 to 5,000, ano mangyayari sa tanod? Kaya sinasabi ko, ba't inuna natin yung barangay health workers? Ba't hindi na lang yung kabuuan ng barangay? Pare-pareho naman silang naglilingkod. Hindi naman sinasabing wag nating ayusin yung barangay health worker, di ba? Ibig niyang sabihin, buo na, lahat na lang. Lahat na. Kita nyo yung sinasabi ko, namili lang sila barangay health worker. Paano yung mga tanod nga naman? Yung mga kapitan. Di ba? Nagpinili lang yung BHW. Kung titingnan mo nga, sinasabi ko ron na yung kapitan, ang average 5,000 pesos per month, yung kanilang honorarium. Samantalang yung ating mga kasambahay, siguro naglalaro na between 7,000 to 8,000 pesos. Totoo po. Samantalang ang barangay kapitan din, ang trabaho nila is 24/7. All over, di ba? Na ang mga kapitan pa, yung kanilang buhay pa, nasa linya din yan para din pulis Tapos 5,000 a month. Samantalang itong mga hinayupak na to, mali-malita ang perang ninanakaw. Di ba? Kung hindi ka hindi talaga maiinis si Senator Marcolita, lagi siyang kailangan may output talaga. May ginagawa para sa tao. Itong mga pakitang taong mga mambabatas na to na tumagal na dyan, anong pinagmamalaki nila? Yung yaman nila, yung kayabangan nila, yung power grab nila, diba? Yung position nila. Nandito kami sa side ni Bongbong Marcos, sige. Huwag kang aasal-asal na ganyan, pahuli kita, ipakulong kita, gawan kita ng kaso. Kalawak po ng trabaho niyan. Ang mga kasambahay natin, hindi naman 24/7. Opo. Nakakatulog sila ng... Kahit pa paano, makakaidlip naman po. Pero on call sila talaga. Opo. Yung tanod, ganun din. Opo. Pero, tingnan mo ang kanilang kalagayan. Doon sa batas na aking iminumungkahi, magkakaroon ng isang barangay affairs and development na magbibigay sa kanila ng adequate expertise. Kasi kailangan matuto sila Opo. May mga training, Pagkatapos seminars, meron yes po. din parang special fund na makikreate doon na kung saan makakakuha sila ng mas maraming pondo, hindi lamang mula sa IRA. Ayaw po na itong mga pakitang taong ito na kunyari tumutulong daw sa kababayan natin. Pag mababawasan yung kanilang kukulimbatin, ayaw nilang pag-usapan. Mamimili sila. Para sa ganon, eventually, lahat ng barangay workers makapagsimula man lang kahit na yung minimum wage. Kasi kapag ka nag-minimum wage ka, halimbawa dito sa bansa sa Metro Manila, magkano ang minimum wage dito? Para mga 600 na po ngayon per day. O 600. More or less, opo. 600 times 30, at least 18,000. Opo. Wow. Yan po mga kapwa na mga barangay workers po. Yan po ang ipinaglalaban, yun po ang gustong pag-usapan ni Senator Marcolita. Pero yung pong inyong ina-idolize,
Mga pakitang tao po yan. Mayayabang lang po yan kasi gusto nila sa kanila ang pera. Kasi yan pong mga taong yan, yung mga mambabatas na yan, congressmen, congresswomen at mga senador, at hindi ko nila lahat, tingnan po ninyo, matagal na po sila dyan. Si Senator Marcoleta, bago pa lang 2025 pa lang siyang naging senador, ang dami na niyang gustong gawin para sa kababayan natin. Kaya pinagsisilosan siya, palagay ko itong si Lacson noong pa man, tinitira na niya si Senator Marcoleta kasi nga po, hindi niya mapatahimik. Hindi niya mapahalik sa talampakan ng kanilang mga boss. Galit din ito si Lacson kay Senator Cayetano, hindi rin kasi niya mapatahimik. Ang gusto ni Lacson, pag sinabi niyang ganyan, tatahimik ka. Katulad ng ginagawa na ngayon, kumbaga, ni Erwin Tulfo. Kasi sabi ni Senator Alan Cayetano, aha, I got you. I know something about you. Yan, kasi kaya si Senator Marcoleta ay hindi ninyo mapatahimik because kapag diretso ka at wala kang gawang masama, hindi siya natatakot. Hindi katulad nito mga magnanakaw. Meron talagang nakaganon na kaso. Ina nyo. Hindi naman yung 1,000 pesos. So, yun ang nilalayo ng aking panukalang batas. Kaya lang, ayun, mas inuuna nila yung kanila kasi sila nga yung leadership ngayon. Mula sa amin, nakuha nila uli yung bit. Ano? Sila ulit ang may hawak ng bit nila. Dati kami ang may hawak ng bit. Pero, ayun nga, pagkatapos ng wala pang isang buwan, parang 28 days lang. 28 days. Kino-question pa nga yung 28 days na yun. Gumastos daw ata si Senador Alan Cayetano ng 7 million. Oo, kaya natin dinidiscuss, Jen. Kaya natin dinidiscuss. Opo. Mahalaga po ito na dapat malaman natin, ano? Dahil hindi ko nakita na naging justifiable yung pagtawag ng special session. Malalaman din at malalaman ng tao na kaya lamang talaga tinawag yung special session para magkaroon lang ng pagkakataon. Yung isa sa amin, opisyal na sumanib dun sa 12. Para sa ganun, yung quorum na hinihingi na 13 ay magkaroon ng katuparan. Hindi kasi formally makakasanib yung isa kung walang special session. Special session. Ayaw. Yes po. Yun ang gusto nating malinaw na ipaliwanag. O Sen, puntahan natin. So, kaya nagpatawag ng special session para makalipat itong si Joel Villanueva dito kila Gatchalian. Hindi sa sinasabi mo, Joel Villanueva, na magtrabaho na tayo. Hindi sa sinasabi mo, Chis Cudero, tungkol sa institusyon. Hindi sa sinasabing kung ano-ano mga excuses ninyong mga hinayupa kayo. Ang totoo, gusto lang talagang palipatin ka kasi hindi ka raw makakalipat hanggat hindi nagkaroon ng special session. Kasi kailan pa kayo babalik, di ba? Kabila nung patuloy niyo pong pakikipaglaban, pagtatanggol ang batas, sundin natin ang batas, at kayo po bilang senador ay pinanumpaan ninyo na ipagtatanggol po ang saligang batas, ang konstitusyon ng ating bansa. Mukhang iba po ang naging sitwasyon kong, dahil ito po ngayon na ginagamit nila para kayo po ay pigilan, pahintuin sa inyong mga ginagawang ito. Ayun naman ay napansin ninyo na patuloy na nagaganap. Unang-una, akala ko nung makuha namin ng bit, ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron daw security issue. At nandun na pauwiin ang aming makawani, work from home. So, yung maliit na puwang na yon na may sa katuparan sana namin ng isang legitimate na pagdinig, pati yun napigilan nila eh. Opo, at sasabihin hindi daw kayo nagtrabaho kasi gano'n ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questioning pa nila kahit na nagamit namin ng session hall, pero wala kaming Blue Ribbon committee staff na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana, na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang, hindi rin may sa katuparan, natuloy yun dahil nga nakasara ang Congress. Ginawang garrison ng Senado. Parang garrison ng Hapon. Pero makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon doon sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, lalong-lalo na yung batas. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab noong June 3 na kung saan kahit na 12 lang ay pinilit nila
na gawin ang sarili nila na sila na ang namiminuno sa Senado. Opo. Yun ang dahilan kung bakit yung pinakahuling pagdinig sana na aming magagawa pa, dahil kami naman ang legitimate na nahirang, ay hindi na namin tuluyang naituloy. Ang halip, sa halip ay pinagtiyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. Hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules, sapagkat nagkaroon ng special session, nawala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Bukod doon, Jen, para siguro lalo akong mapigil sa ginagawa ko na tungkulin, na talagang tukuyin at ma-identify natin kung sino-sino ang mga tao sa likod ng malaganap at malaki ang nakawan na yan. Alam naman natin kung sino-sino sila, pero gusto nating ma-formalize sa pamagitan ng pagdinig sana. Yes, tama po. Ngayon, ang ginawa nila, ayun, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. Di ba? So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, Opo. ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. So ito'y naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun, Jen, maliwanag naman na ako isasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Ako isasama ng Matiwasay. matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero Kung paano na ang batas, kung paano nila gagamitin ang batas at gaano nila aarestuhan ang taong wala namang ginawang kasalanan. Donasyon. Ginawang plunder. Donasyon ng isang private citizen. Ginawang plunder. Ngayon, mga kababayan, ikaw, Bongbong Marcos, walang contractor na nag-donate sa'yo? Ikaw, Martin, ikaw, Lacson, kayo dyan. Wala? mabigat yun, Sen, sa pangyayaring yan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay Hindi. yun, Sen. Kasi batas is batas. Pagkatapos, ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Opo. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa pinakamababang opisina siguro, Mula sa barangay siguro. hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga Sino? Sino ang hindi tumanggap ng donasyon? Mga hinayupak kayo, sino? mga patron kung sakasakali. Oho. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Correct. Salaping bayan po O yun. kaya kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong Ng klaseng pabor, ano ba? pabuya Opo. o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Oho. Pero sa panahon na yun, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress noong panahon na yun, Oho. nasa number 31 pa ako sa survey. Nung ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin. Kung mangako man kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, huwag na mangako. Oo, ang totoo mangyayari. niyan. Sabi ko sa kanila, wala naman akong may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po, Alam namin na wala ka naman sa posisyon mangako, number 31 ka nga eh. Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Oho. Pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede na alisin yun. Yung sweldo na lang ang natira sa akin, yung allowance tinanggal din nila. Yes po, So sino si Rodante Marcoleta na mangako na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong Na ninyo sa akin? pabor, Wala eh. So yun ang kinakapit nila, pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging public? Paano naging plunder yun? Oho. Kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko sa kanila. Pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan Oho. yung Yung pagdinig Oho. sa Blue Ribbon. Kasi maaring magdidinig sila. Kaya lang, membro pa ako dun eh. Kaya ayaw din nila siguro nga po mag-participate pala, ako kahit party membro. pa rin kayo ng Kung sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Oho. Pero palagay ko,
Sa ngayon, dahil hawak na nila yung bit, talaga Hindi pong na. mapipinid na yung pinto ng pagdilig. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Hindi po natin kakalimutan yung mga kababayan. Ito po ang tandaan natin. Itong mga kasama ni Bongbong Marcos ngayon, senador man o congressman, tandaan po ninyo, karamihan sa kanilang mga kurap. Bakit po? Kahit hindi kayo tumanggap ng pera. Kurap na rin po kayo dahil pinoprotektahan ninyo, sinusundan ninyo ang yapak ng mga hinayupak na magnanakaw. Si Martin Romualdez, graft, bribery, plunder. Ni isa sa inyo mga hinayupak kayo dyan, di kayo nagsasalita. Kurap na rin kayo. Walang malilimutan ng taong bayan yan. Pero Sen, gaano kaseryoso ito? No, ha? Kasi nung isang araw, napanood ko rin po kayo na nagbigay kayo ng pahayag ukol sa bagay ng posibleng pag-aresto nyo. Pero gaano sila kaseryoso? Ano kung nakikita yung dahilan para talagang isakatuparan po itong pag-aresto sa inyo? Ang nakikita ko sa kanila, dahil alam nila na pagtama, ilalaban ko kahit saan kami makarating. Ay, opo. Ayan. Ipinakita ko na, nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang sa huling pagkakataon kung ano yung tama, kung ano yung batas, pinipilit ko na ipaalam sa ating mga mamamayan. Ngayon, naharap tayo sa impeachment. Siguro iniisip nila, kapag kakasama na naman yan, akala nila na naman, ako naman kasi, wala akong papanigan dito. Kung ano yung totoong nalalaman ko, kung ano yung batas nalalaman ko, palagi akong ganun consistent ako dun Siguro pati yun, ayaw nila. Ayaw nilang sumama si Senator Marcolita dahil si Senator Marcolita magaling talaga magtanong. Magaling talaga po. Nakita niyo naman, di ba? Well, kung nagawa po nila ito kay Senador Jinggoy, dalawa rin yung kaso sa inyo, indirect bribery at saka yung plunder. Indirect bribery kasama raw yung PD 46 pero magpisang buo ito Ano ho ba? Ano ibig sabihin nun? Tumanggap daw ako ng gift. Habang kayo ay nasa posisyon, So tumanggap daw po ng gift, tumanggap ng donasyon, plunder na pala yun. Tandaan ninyo gumagawa na naman kayo ng panibagong bagay na pwedeng gawin in the future against you. Kung kaya ninyong kasuhan si Senator Marcolita na wala man lang ginagawang kasalanan, ginawa nyo sa kanya yung donasyon sa kanya, ginawa nyong plunder. Kayong talagang nagnakaw, balang araw, matitikman ninyo ang sarili ninyong medicine. Ano kayo ng time na yun, no? Oo, by reason of my position. Ipinapaliwanag ko nga sa inyo, yung position ko, wala sa lugar na ako ay magbibigay ng kahit anong may papangako. Dahil number 31 ako sa survey. Minsan nga, nagamit kong halimbawa kahit hindi tama, si Saito halimbawa. Yan, opo. Kunwari lang naman. Opo, ikasama natin dito. Kunwari lang naman ito, para lang maintindihan ng lahat. Simpleng paghalimbawa. Simpleng tao yan, pero alam niya na hindi siya tataya doon sa kabayo sa karera, kundihado yun. Ay, siyempre naman ho. Tataya siya doon sa Llamado. Di ako Llamado, number 31 nga ako Kumbaga sa... Kulelet na kulelet. Kumbaga sa takbuhan ng kabayo, number 31 ako. Sino ang nasa matinong isip ang tataya sa number 31? Tapos pinadala ako 22, tapos bumagsak ulit sa 23. Sa mga tuwid, wala man lang ako sa Magic 12. Hanggang sa huling linggo ng kampanyahan noong time na yun, Sen, no? Number 22 pa rin ako. Sinong mag-aakala na mananalo? Sinong tataya sa akin? So paano ko gagamitin yung posisyon ko? Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Nako. Yun na lang ang gagawin Yun pong indirect bribery ay available. Magkahiwalay ba ito ng korte sa Sandigan Bayan o sa ombudsman? Magkakasama yun ganun po. Maaring iniwalay nila, pero pareho lang ang magiging suma total niyan Dahil sabi ko nga sa'yo, bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan meron din plunder. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano man, na para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuhin. Talagang ganyan ako naman ay dahil sa ginawa kong laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo, pinagdalhan ng malay-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Correct po. Pero dahil sa pagsanib sa kanila,
Nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Biro mo, kayong mga hinayo pa kayo, nangako pala kayo na walang hiwalayan. Di ba? Walang manghuhudas. Pero dalawa kayong nanghudas. Mga hudas talaga kayo. Nangako na walang hiwalayan. Di ba? Walang hudasan. Nang hudas. Iniligtas yung kanilang sarili. ni Ombudsman Boying, yung Kakahiya mga kayo? naunang sa niya pa, hinug na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Yeah. Nakita ko, unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Opo. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, Oho. a violation of AMLAC, Opo. violation of RA 3019. 5. Oho. April 2026. Oho. Hindi ko lang alam ng date kay Joel Villanueva Oho. at saka kay Chisis Cordero. Oho. Pero ako, invento lang. Walang Noong pa pong November 2025, ang ICI, nagrekomenda na rin po, ganun din, graft, bribery, at plunder. So bakit hanggang ngayon? Wala pa rin. Dahil kayo natakot kay Martin Romualdez. Kasi nung nagsalita si Martin Romualdez sa kanyang video statement na hindi siya babagsak mag-isa. Kumbaga, pag pabagsakin nyo siya, isasama kayo. Yun ang kinatatakutan ninyo siguro. ugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig. Diyan sa Correct. flood control projects, anomaly na yan. At mapanagot. Kasi At sa mapanagot natin accountability, silang lahat. opo, Oo. mapanagot ang nasa likod talaga. Nasa ng sa lahat. kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Oo. Kung talagang arestuhin po nila ako, Oho. eh, muli po ako nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila ng buong pagpapasako. Oho. I will not arrest. I will not resist Oho. the arrest. Eh, pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat ako. Malungkot. Personally, mabigat sa logo po yun kung gagawin nila yan, Sen, ha? O alam ko naman, si Nelson nga, nakikita ko, lumuluha pa yung tao. Pero talagang gano'n, ha? At hindi ko kayo masisisi kung malulungkot kayo. Pero gano'n talaga bilang tao, malulungkot naman. Lalong-lalo na, sa katulad ko, wala naman akong nagawang kasalanan. At yung ibang mali-malitang ang pinagdalhan, nandyan na nga ang mga nakaumang na lahat, ang mga plunder cases laban sa kanila, pero hindi nila ginagalaw. Minabuti pa nila na baka sakaling ako pa mauna na maaresto. At ang kilala nga ng iba, baka mabsuelto pa po yun. Hindi ko ba? Hindi malayo yun. Hindi malayo yun. Mukhang, ano ba ito? Lokohan na ba ito? Sen, mukhang, sabi nga nung isa kong narinig, mukhang inuunggoy na tayo, Planet of the Apes sa ba ang Pilipinas ngayon? Hindi kasi, dahil nga siguro sa kinatatakutan nila yung multo na kanilang ginawa, pinagnakawan ang taong bayan, isip-isip, nilimas nila ang salaping bayan na para sana sa serbisyo ng mamamayan. Pagkatapos, natakot sila sa multong ginawa nila, gusto nilang pagtakpan. Nako. So kung sino man ang magpapakabayani na yan na ituloy, para sa ganun, makilala natin silang lahat, gagawa sila ng paraan para usigin ang tao na yan. Yun. Ngayon. So bakit kayo magtataka? Bakit kayo malulungkot? Nalulungkot po kami, sir. Talagang nakakalungkot naman talaga. Buti man lang sana kung meron kahit man lang kapirasong ginawang masama Ang problema ay nakakalungkot po dahil kung sino yung matino, yun ang kanilang tinitires. Yun po nakakalungkot talaga. Kasing katulad po ng lungkot namin sa ginawa nila kay Tatay Digong, lungkot namin sa ginawa kay BP Sara at sa kanyang mga alliance. Nalulungkot po kami dahil yung taong katulad mo na inaasahan namin na nagkaroon na kami ng fighting chance na mahuli po yung mga kurap na nagnakaw ng pera ng bayan na ngayon naghihirap. Kayo po ay pag-asa namin. Ngayon, kayo pa po ang kanilang huhulihin. For what? Because tatakot sila. Hindi nila kayang bayaran yung kasalanan na ginawa nila sa bayan. Yan po'y nakakalungkot, sir. Dapat inasahan natin na gagawin nila sa akin yun. Ang dapat po siguro kayo ang pinagtatanggol nila, Sen, kasi kayo ang sumusunod at ipinagtatanggol niyo po ang Yung batas. nakakaalam ng katwiran. Oho, Halimbawa, yun ba? yung mga pulis, yung mga sundalo na nakakakilala ng katwiran, Oho. alam nila yun. Oho. Kaya lang, yung mga tao na nasa likod ng pagnanakaw na ito,
na ayaw nilang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ayaw nang makilala silang lahat, Oho. ay yan ang kinatatakutan nila. Oo. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Oho. Kaya itong pag-broadcast natin ito, malay niyo, ito yung huli nating pag-broadcast I hope not po, sir. sa araw na ito. Nako, oho. Hindi ba? Tatakot dyan, Opo. maliwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Alam po namin yan, sir. Kaya nakakalungkot yung ginagawa sa inyo. Ni Lacson, nila Gatchalian, ng mga aaresto sa inyo, ng mga naglulubid ng kaso. Parang hindi po namin mapapatawad yan. Lalo na po sa inyo. Senior citizen kayo na wala. Umabot kayo sa ganyang edad na hindi kayo gumawa ng kasalanan. Pagkatapos, kayo pa ang mauunang arestuhin kaysa doon sa mga nagnakaw sa bayan. It's not making any sense, sir. Nakakapikon po, nakakasama ng loob. Ang administrasyon na to at yung kanyang mga galamay, tandaan po ninyo. Your position will not be there forever. There's no such thing. Ano man po yung gagawin nila? Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal Oho. at sa kanyang kalooban po ay doon ko na lamang ibinibilin ang aking magiging kapalaran dyan. Oo. Sen, ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sabi nyo nga, baka hindi pa siguro huling broadcast yan. Ano? I hope not po. I hope not. Mabigat ang galo. Sa buwan na ito siguro. Ayaw ko naman sabihin huling broadcast natin. Huling broadcast natin muna sa buwang ito. Ayun, Malay pwede mo po. naman, sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito, di ba? Opo. At hindi naman ihinto ang programang ito dyan, Oho. dahil nandyan naman kayo ni Nelson. Pero mabigat Di ba? magprograma, Sen. Kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na mahirap magtanggol pala sa batas kapag ginagawa natin yung tama, ganito pa Correct. gagawin nila. Di ba? Naintindihan ko yun, pero alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Yun na Babagay. lamang ano natin. Doon na lamang tayo babatay at sasandig dahil lahat ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. Opo. May kadahilanan yan. At ang tanging nakakalam dyan, ang ating Panginoon Diyos dyan. Sen, ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po ay pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo.